Ang gabi noon ay mas mapait kaysa sa kape sa lamesa. Nakaupo ako sa sulok ng aming maliit na sala. Ang mga matay nakatuon sa dingding na tila ba may sagot sa lahat ng tanong na umiikot sa isip ko. Sa harap ko, si Enrico, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit kailan, hindi niya ako pinakinggan. Kahit paulit-ulit kong sinasabi ang nararamdaman ko, ang mga pangarap ko, ang sakit na iniwan niya sa puso ko, para bang bingi siya sa lahat ng yon. Hindi ko naman ginusto, sabi niya. Ang tinig niya'y malamig, halos walang buhay. Nakayuko siya, hawak ang baso ng tubig na katatapos lang niyang inumin. Ikaw ang gumagawa ng drama. Drama? Ganito lagi. Kapag sinusubukan kong ipaliwanag ang sarili ko, laging drama ang tingin niya. Hindi ba't siya ang mukhang malungkot habang ako ang nagbigay ng lahat para lang mapanatiling buo ang relasyon namin? Hindi ba't siya ang laging nagkakamali pero ako ang humihingi ng tawad? Napangiti ako, isang mapait na ngiti na punong-puno ng pagod. Drama ba, Enrico? Drama ba kapag sinasabi ko na halos wala ka ng oras sa akin? Drama ba kapag sinasabi ko na pakiramdam ko, ako lang ang nagmamahal dito? Hindi siya sumagot. Tumigil siya sa paggalaw, tila ba hindi niya narinig ang sinabi ko. Pero alam kong narinig niya. Lagi naman niyang naririnig ang mga lumalabas sa bibig ko. Ayaw lang niyang pakinggan. Mula sa sulok ng sala, naririnig ko ang tiktak ng orasan. Parang sinasabi nito na ubos na ang oras ko. Ubos na ang panahon ko sa kanya. Pero paano ko bibitawan si Enrico kung siya ang bumuo sa pangarap ko? Paano ko hahayaang mawala siya kung siya ang dahilan kung bakit ko kinayang magpatuloy sa buhay? Kahit alam kong siya rin ang sumira sa akin, siya pa rin ang dahilan kung bakit ako tumayo. Muli akong nagsalita, kahit alam kong masakit. Alam mo ba kung ilang beses kitang pinatawad? Ilang beses kong sinabing okay lang kahit hindi naman talaga? Ilang beses kong nilunok ang pride ko para lang hindi ka mawala? Tumawa siya, isang malamig na tawa na parang nanunuya. Di sana iniwan mo na lang ako kung ganyan ang tingin mo. Nag-init ang dugo ko. Hindi ko alam kung galit ba ito o desperasyon. Binalot ako ng kung anong damdamin na hindi ko maipaliwanag. Tumayo ako, lumapit sa kanya, at hinarap siya. Ang mga mata niya'y malamlam, tila ba wala siyang pakialam sa bigat ng mga salitang binitiwan niya. Hindi kita iniwan kasi mahal kita, sigaw ko. Hindi kita iniwan kasi naniwala ako na kaya pa nating ayusin to. Pero anong ginagawa mo? Lagi mo akong sinisisi, Enrico. Lagi mong sinasabing kasalanan ko kahit ikaw ang laging lumalayo. Tumayo siya. Ang mga mata ngayoy puno na ng galit. Kasalanan mo kasi lagi kang nagdidemand. Lagi kang may gusto. Lagi kang may reklamo. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang kung ano ang kaya kong ibigay? Kaya mong ibigay? Tanong ko, ang tinig ko'y puno ng poot. Ano bang binibigay mo sa akin, Enrico? Umiiyak ako gabi-gabi, nag-aalala kung may iba kang kasama. Pero sinasabi mo lang na drama yon. Ano bang binibigay mo maliban sa sakit? Halos magkasabay na lumipad ang baso ng tubig mula sa kamay niya at ang sigaw niya. Napadilat ako, nagulat, habang ang baso'y tumama sa sahig at nabasag. Ang tubig ay kumalat at ang tunog ng baso'y parang dagundong sa pandinig ko. Tumahimik ang buong kwarto. Ang galit sa mukha ni Enrico'y napalitan ng pagsisisi. Pero hindi ito sapat. Hindi ito kailanman magiging sapat. Tinitigan ko siya, tila ba naghihintay ako ng paliwanag, ng pag-amin, ng kahit ano. Pero wala. Nanatili siyang tahimik, gaya ng dati. Hindi ko alam kung galit pa rin siya o nahihiya, pero sa totoo lang, wala na akong pakialam. Ang sakit na naramdaman ko'y tila ba bumalot na sa buong pagkatao ko. Hindi ako perpekto, bulong niya. Pero ikaw ang laging may problema. Halos mapatid ang hininga ko. Ako na naman. Ako pa rin ang may kasalanan. Ako pa rin ang dahilan kung bakit kami ganito. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapaliwanag sa kanya. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya mapapaintindi.
na hindi ako ang problema. Tumalikod ako. Hindi ko na kayang makita ang mukha niya. Sa mga mata niya, parang ako ang salarin. Parang ako ang nanakit. Pero sa puso ko, alam kong ako ang biktima. Ako ang nasaktan. Ako ang iniwan. Ako ang sinisisi. Habang nakatalikod, narinig ko ang mahina niyang tinig. Bakit ba hindi mo na lang ako palayain? Napapikit ako. Ang tanong na yon ang sumuntok sa puso ko. Palayain? Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam. Sagot ko. Pero kung palalayain kita, sigurado akong ikaw ang unang magsisisi. Tahimik siya. Narinig ko ang mga hakbang niya papalapit. Akala ko, yayakapin niya ako o kahit man lang hihingi ng tawad. Pero hindi. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang tunog nito habang unti-unting bumubukas. Bawat segundo'y tila ba pinatatag ang desisyon niyang lumayo. Paglingon ko, wala na siya. Ang pintuan ay nakabukas at ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa loob ng bahay, dumampi sa balat ko. Bigla akong nanlumo. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pag-alis niya o ang katotohanang hindi niya kailanman nakita ang halaga ko. Napaupo ako sa sahig, sa tabi ng basag na baso. Sa gitna ng tubig na kumalat, may nakita akong piraso ng papel. Kinuha ko ito. Basa at may bahagyang sulat. Ang mga mata ko'y lumaki nang mabasa ko ang nakasulat. Hindi ako ang problema. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Sa gabing iyon, nag-uusap kami sa ilalim ng ilaw ng buwan. Tahimik ang paligid, pero ang mga salita niya ay parang mga maliliit na bomba na sumasabog sa dibdib ko. Hindi siya sumisigaw, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Para bang sinasabi niyang, ako ang ugat ng lahat ng problema niya. Ako raw ang dahilan kung bakit hindi siya masaya. Ako raw ang pumigil sa mga pangarap niya. Ako raw ang nagpabagsak sa kanya. Hindi ako nagsalita. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil alam kong kahit ano pa ang sabihin ko, hindi niya ito maririnig. Parang nakasara ang pandinig niya sa akin at bukas lang ito para sa sarili niyang mga reklamo. Nakatingin lang ako sa kanya. Pilit pinipigilan ang mga luha. Hindi ko alam kung paano ko napapanatili ang mukha kong walang emosyon habang sa loob ko'y parang may bagyong nananalasa. Bakit ba ang dami mong inaasahan sa akin? Tanong niya, kasabay ng pagkalas niya sa kamay kong hawak ang kanya. Ang tonong ginamit niya'y parang siya pa ang biktima. Siya pa ang nasaktan. Hindi kita inaasahan na gawin ang lahat. Sagot ko, mahina ngunit puno ng panginginig. Ang tanging hinihingi ko lang ay ang respeto, ang pag-intindi, ang pagmamahal. Natawa siya, pero hindi yun masayang tawa. Panunuya yon. Pakinggan mo sarili mo. Kung hindi mo ako kontrolin, hindi ka masaya. Kahit anong gawin ko, ako ang mali. Ikaw ang tama. Gusto mo lang akong maging tauhan sa kwento mo, hindi ba? Parang may kung anong bumagsak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawang baliktarin ang lahat. Ako ang nagbigay ng lahat para sa kanya. Oras, lakas, pangunawa. Ako ang nagsakripisyo. Ako ang nagpaubaya. Pero sa dulo, ako pa rin ang sinisisi. Ako ang masama. Ako ang makasarili. Hindi ko alam kung paano mo nasasabi yan. Sagot ko, pilit hinahanap ang lakas sa kabila ng panghihina. Hinanap mo ako noong kailangan mo ng suporta. Pinili mo akong sandalan noong wala kang ibang mapuntahan. At ginawa ko ang lahat para sa'yo. Paulit-ulit. Kahit alam kong nagkakamali ka, pinatawad kita. Pero bakit? Bakit parang ako pa rin ang mali? Tumigil siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pero saglit lang yon. Agad itong napalitan ng galit. Parang may pader na bumangon sa pagitan namin. Hindi mo ako kilala. Sabi niya, malamig ang tono. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung anong kailangan kong isakripisyo para lang makasama ka. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. At sa tingin mo, wala akong isinakripisyo?
Wala akong naramdaman? Ano ang tingin mo sa akin? Isang bato na walang pakiramdam? Gusto mo ng pagmamahal? Binigay ko. Gusto mo ng kapatawaran? Binigay ko. Pero hindi mo ako tinanong kung ano ang kailangan ko. Hindi mo ako tinanong kung masaya ba ako. Dahil sa totoo lang, hindi. Hindi ako masaya. At matagal ko na itong nararamdaman, pero hindi ko masabi dahil natatakot akong mawala ka. Tahimik siya. Sa wakas, tumigil ang pag-aakusa niya. Pero hindi ko alam kung dahil iniisip niya ang mga sinabi ko o dahil napagod na siya. Ngayon, sabi ko, tanungin mo ang sarili mo. Bakit ka galit? Dahil ba sa akin o dahil sa sarili mo? Dahil hindi mo makita ang mga mali mo? Dahil hindi mo matanggap na hindi lang ako ang may kasalanan dito? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya sa akin at narinig ko ang malalim na buntong hininga. Akala ko tapos na. Pero bigla siyang nagsalita. Mahina, ngunit malinaw. Mahal kita. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang yon ay hindi nagdala ng ginhawa. Sa halip, parang may tumusok sa puso ko. Mahal niya ako? Paano? Kung mahal niya ako, bakit ganon siya magsalita? Bakit ganon ang trato niya sa akin? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? Tanong ko. O mahal mo ako dahil mahal mo ako? Dahil kung mahal mo ako, bakit ang sakit-sakit? Sa ikalawang pagkakataon, hindi siya sumagot. Tahimik lang siya, nakatingin sa malayo. Para bang biglang bumigat ang mundo niya at hindi niya alam kung paano ito buhatin. Bigla siyang umalis. Iniwan niya ako sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, pero hindi ko rin alam kung babalik pa siya. Ang natatandaan ko lang ay ang malamig na hangin sa paligid, ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin, at ang bigat sa dibdib ko na hindi maalis-alis. Ilang oras akong nakaupo roon, nag-iisa. Pinipilit kong intindihin ang nangyari. Pinipilit kong hanapin ang sagot sa tanong na matagal ko nang iniisip. Ako ba ang mali? Ako ba ang talagang makasarili? O siya ang hindi marunong umintindi? At habang iniisip ko ang lahat ng yon, bigla akong nakaramdam ng kilabot. Hindi dahil sa malamig na hangin, kundi dahil sa isang bagay na naalala ko. Isang bagay na matagal ko nang pilit kinakalimutan. May sinabi siya noon, sa una naming away. Isang bagay na binitiwan niya ng galit na galit siya. Hindi ko kailanman hiningi na mahalin mo ako. Ikaw ang pumili niyan. Kaya wag mo akong sisihin kung hindi kita mabayaran sa paraang gusto mo. Napahawak ako sa dibdib ko. Pilit pinipigilan ang biglang pagkirot. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang naalala yon. Pero ang tanong na bumalot sa isip ko'y mas malalim kaysa sa mga nauna. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung ako lang ang nagmahal ng lubos? Pumasok ako sa kwarto ng walang ingay, ngunit ramdam ko ang bigat ng hakbang ko. Ang bawat pagtapak ay parang dagok sa dibdib ko. Bawat kilos ay tila may kasamang tanong. Hanggang kailan ko ito titiisin? Siya si Jaime, nakahiga sa kama, nakatalikod, tila walang pakialam sa mundo o sa akin. Ang mga mata ko'y dumapo sa mesa sa tabi niya. Naroon ang baso ng alak na hindi niya nilinis, ang mga papel na palaging iniwang nakakalat, ang mga bagay na paulit-ulit kong inaayos para sa kanya, para sa amin. Jaime, tawag ko, mahina pero buo. Walang sagot. Lumapit ako at naupo sa gilid ng kama. Ramdam ko ang init ng katawan niya, pero parang ang layo-layo niya sa akin. Ang layo ng taong minsang nagsabi na, ako ang mundo niya. Minsang umiyak sa harapan ko, humingi ng tawad, nangako na magbabago. Pero heto na naman kami, sa parehong eksena. Ako, ang babaeng palaging nagbibigay. Siya, ang lalaking palaging kumukuha. At sa bawat pagkakataong pinatawad ko siya, parang ako pa ang may kasalanan. May problema ba? Tanong ko, pilit na hinahabol ang sagot. Pero ang katahimikan niya'y parang pader na hindi kayang tibagin. Jaime, kausapin mo naman ako. Bigla siyang bumaling. Ang mga mata niya'y malamlam.
Hindi galit, hindi masaya, walang emosyon. Bakit ba ang kulit mo? Sabi niya, malamig at matalim. Hindi ba pwedeng tahimik lang? Napaatras ako, pero hindi ko pinakita. Hindi ko kayang ipakita sa kanya ang kahinaan ko. Kasi hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Paulit-ulit na lang tayo. Hindi ka nagsasalita, tapos ako ang mali. Ako ang may kasalanan. Bakit? Napangisi siya, pero hindi iyon ngiti ng saya. Ito'y ngiting puno ng panunuya. Ikaw naman kasi ang mahilig maghanap ng gulo. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang na ganito ako? Bakit kailangan mo akong baguhin? Napalunok ako. Ang sakit ng mga salitang yon. Ako ba ang may kasalanan dahil ginusto kong umayos kami? Ako ba ang mali dahil hiniling kong mahalin niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero umusal ako. Hindi ko hinihiling na baguhin ka, Jaime. Ang hinihiling ko lang ay respeto. Ang hinihiling ko lang ay maramdaman kong mahal mo rin ako kahit konti. Kasi kung ganito lang, parang, putol niya, ang boses niya ay mas lalong tumalim. Parang ikaw lang ang nagmamahal? Parang ikaw lang ang nag-a-adjust? Pwes oo, kasi ikaw naman ang may problema, hindi ako. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Pumatak ang mga ito ng tuluyan. Hindi ko alam kung saan ko iba tumayo ako sa harap ng pinto ng kwarto namin. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang hawak ang malamig na doorknob. Sa loob, naririnig ko ang mahinang pagmamakaawa ni Leo. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ko. Tila dasal na nagmumula sa basag niyang boses. Pero ang bawat pagbigkas niya ay parang palaso sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Pumasok ako at bumungad sa akin ang magulo niyang itsura. Nakalugmok siya sa sahig. Ang mga matay namamaga, ang mukha'y basang-basa sa luha. Mahal, patawarin mo ako, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung ilang beses ko na siyang narinig na umusal ng parehong mga salita. Sa bawat ulit, parang hinihila ko pabalik sa isang bangungot na ayaw ko nang balikan. Hindi mo ba naiintindihan, Leo? Tanong ko, habang pilit kong kinakalma ang panginginig ng boses ko. Ilang beses ko nang sinabi na pinatawad kita. Ilang beses ko nang sinubukang intindihin ka. Pero bakit pakiramdam ko ako pa rin ang mali? Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin. Tila isang batang nawala sa gitna ng kagubatan. Napansin ko ang basag na bote ng alak sa tabi niya. Alam ko kung saan patungo ang eksenang ito. Sa tuwing magkakaroon kami ng alitan, palaging ganito ang nangyayari. Magpapakalunod siya sa alak, magmamakaawa, at sa huli, ako ang magpapakumbaba. Nakakapagod na. Lumapit ako sa kanya, pero hindi para yakapin siya tulad ng dati. Sa halip, tumayo ako sa harap niya. Mariing tinitigan ang sugat na iniwan niya sa akin. Hindi lang sa puso, kundi sa mismong pagkatao ko. Hindi ko na alam kung sino ako, Leo. Sabi ko. Ang mga salita'y bumubulwak tulad ng tubig mula sa sirang gripo. Sa bawat pagkakamali mo, ako ang nagtatama. Sa bawat pagkukulang mo, ako ang nagpupuno. Pero bakit parang ako pa rin ang sinisisi? Napatingin siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng takot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung takot ba yon sa pagkawala ko o takot sa posibilidad na tama ang sinasabi ko. Ngunit hindi na mahalaga kung ano yon. Ang mahalaga, sa wakas, nararamdaman kong may kontrol ako, kahit kaunti. Mali ka, bulong niya. Hindi kita sinisisi, mahal kita. Kaya nga ako ganito, dahil hindi ko kayang mawala ka. Tumawa ako, mapait. Kung mahal mo ako, bakit mo ako paulit-ulit na sinasaktan? Bakit lagi mo akong hinihila pababa kasabay mo? Hindi ba pwedeng ikaw lang ang magdusa sa mga pagkakamali mo? Tumayo siya, marahang nilapitan ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano maging tama. Pero ikaw ang gabay ko. Ikaw ang liwanag ko. Ang mga salitang yon, dati sapat na para patahimikin ako. Pero ngayon,
Ramdam ko ang bigat ng mga ito. Ang liwanag? Ako ang liwanag? Bakit kailangang sa akin manggaling ang liwanag na yon? Hindi ba't dapat parehong nag-aalay ang dalawang tao sa isang relasyon? Bakit ako lang ang laging nagbibigay, samantalang siya ang laging tumatanggap? Leo, hindi kita liwanag. Hindi ko trabaho ang buuin ka. Hindi ko kayang maging sagot sa lahat ng tanong mo. At lalong hindi ko kayang magpatawad ng paulit-ulit habang pinapasan ang lahat ng bigat. Umupo siya sa kama, ang mga kamay niya'y nakasapo sa kanyang mukha. Sa bawat hikbi, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin sa kwarto. Hindi ko alam kung awa ba ang nararamdaman ko o galit. Siguro pareho. Pero ang isang bagay na sigurado, wala na akong lakas para magbigay pa ng kahit ano. Lumapit siya sa akin at sa isang iglap, hinawakan niya ang mga kamay ko. Huling beses na ito, sabi niya, puno ng pagmamakaawa ang boses niya, hindi na mauulit, pangako. Napatingin ako sa kanya, marahang inalis ang mga kamay ko mula sa hawak niya. Sa loob ng 17 taon naming magkasama, narinig ko na ang pangakong yon, nang higit pa sa bilang ng mga bituin sa langit. At sa bawat ulit, mas nagiging hungkag ang mga salita niya. Tumalikod ako, handa nang lumabas sa kwarto. Ngunit bago pa man ako makalayo, narinig ko ang isang tunog na nagpatigil sa akin. Isang bagay ang bumagsak. Paglingon ko, nakita ko si Leo, nakaluhod sa sahig, hawak ang isang maliit na kahon. Mahal, bago ka umalis, pakinggan mo muna ako, sabi niya, nanginginig ang boses. Binuksan niya ang kahon at bumungad sa akin ang isang singsing. Simpleng disenyo, ngunit puno ng kahulugan. Mahal kita. Hindi ko alam kung paano ko ito patutunayan, pero ito lang ang paraan na alam ko. Pakasalan mo ako. Napako ako sa kinatatayuan ko, ang mga mata ko'y nakalak sa singsing na nasa harapan ko. Sa isang iglap, bumalik lahat ng mga alaala. Ang mga masasaya, ang mga masakit, ang mga panahong akala ko'y kaya naming lampasan ang lahat. Lahat ng emosyon ay biglang umagos, pero sa gitna ng lahat ng ito, may tanong na bumuo sa isip ko. Kaya ko pa bang paniwalaan na magbabago siya? O kaya ko pa bang isugal ang natitirang bahagi ng sarili ko para sa isang pangakong hindi ko na alam kung totoo? Habang nakatitig ako sa kanya, ang hawak niyang singsing ay tila mas mabigat kaysa sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang nararapat na sagot. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi basta-basta natatapos ang kwento namin. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay niya. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang nagdala sa akin doon. Pero parang may bahagi sa akin na umaasa pa rin. Umaasa na, baka may pagbabago, baka maayos pa ang lahat. Pagbukas ng pintuan, hindi niya ako sinalubong ng nangiti tulad ng dati. Nakatayo siya roon, malamig ang mga mata, parang hindi ako ang babaeng minahal niya noon. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, matalim ang tono. Parang mga punyal na tumusok sa dibdib ko. Hindi ko alam ang isasagot, kaya ngumiti na lang ako pilit, kahit ang bibig ko'y nanginginig. Gusto kitang kausapin, ayusin natin to, sabi ko desperado. Hindi ko matanggap na ganito na lang kami magtatapos. Pero tumawa siya. Hindi yung tawa na may saya, kundi yung tawa na puno ng panunuya. Ikaw pa talaga ang mag-aayos? Sagot niya. Nilalapastangan ng bawat salitang binitiwan ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito. Ikaw ang sumira sa lahat. Nanlaki ang mga mata ko, hindi makapaniwala. Ako ang dahilan? Paano? Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Bawat sakripisyo, bawat pag-unawa, lahat ibinigay ko. Pero heto siya, tinuturo ako na parang ako ang kontrabida sa kwento namin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Wala akong ginawa kundi mahalin ka. Mahal? Puro kontrol ang alam mo. Bulalas niya, tumataas na ang boses. Hindi mo ako binigyan ng espasyo, hindi mo ako hinayaang maging ako. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig. Ang pagmamalasakit ko, ang pag-alala ko,
Ang pagbigay ko ng sarili ko sa kanya. Kontrol pala ang tingin niya. Hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag ang sarili ko. Pero bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin. Hawak ang braso ko. Mahigpit. Alam mo kung bakit kita sinisisi? Tanong niya. Mas malapit na ngayon ang mukha niya sa akin. Kasi ikaw ang pumili nito. Ikaw ang pumilit na manatili kahit alam mong hindi na kita mahal. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mga salitang binitiwan niya o ang paraan ng pagsabi niya. Parang wala itong pakialam sa damdamin ko. Parang wala akong halaga. Buong buhay ko, pinaniwalaan ko na kapag nagmahal ka, lahat gagawin mo para manatili. Pero heto ako, nakatayo sa harap ng taong minahal ko, sinasabi sa akin na ako ang mali. Hindi ko na iwasang maiyak. Hindi na ako nakapagpigil. Paano mo nasasabing hindi mo na ako mahal, pero pinili mo pa ring manatili? Bakit hindi mo ako iniwan? Tumawa ulit siya, pero ngayon may bahid ng galit. Kasi ikaw ang may kailangan sa akin. Ikaw ang desperado. Hindi ko ginusto to. Ikaw ang nagpilit. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang pagmamahal ko, ang mga ginawa ko para sa kanya, lahat pala'y tingin niya ay desperasyon. Sa bawat segundo na nakatayo ako roon, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala. Ang pagkatao ko, ang dignidad ko, lahat na uupos sa harap ng galit niya. Sa huli, binitiwan niya ang braso ko at naglakad palayo, papunta sa sala. Sumunod ako, kahit alam kong wala na akong lakas. Hindi kita pinilit, sabi ko. Mahina, pero may laman. Ginawa ko ang lahat para sa atin kasi naniwala ako sa'yo. Naniwala ako sa pag-ibig natin. Tumigil siya, tumalikod, at tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Hindi lang galit, kundi sakit. Baka kasi mali rin ako. Bulong niya, halos hindi ko marinig. Mali ako na hinayaan kita. Mali ako na hindi kita iniwan nung una pa lang. Sa mga oras na yon, parang may bumagsak na pader sa pagitan namin. Hindi na galit lang ang nararamdaman ko. May halong pagkamuhi. Pero higit sa lahat, lungkot. Paano mo ipaglaban ang isang taong hindi na naniniwala sa laban mo? Paano mo pipilitin ang isang taong hindi na nakikita ang halaga mo? Kung ganon, bakit mo ako sinisi? Bakit hindi mo sinabi noon pa na hindi mo na kaya? Tanong ko. Mas matatag na ngayon. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, pero tumayo ako sa harap niya, hindi na umiiyak. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Parang may sinasabi ang mga mata niya, pero hindi niya kayang bigkasin. At doon ko naisip, baka hindi niya alam kung paano. Baka takot din siya, tulad ko. Pero takot niyang nasaktan ako, takot niyang sinira ang tiwala ko. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, kahit ang bawat hakbang ko'y mabigat. Hinawakan ko ang kamay niya, mahigpit, parang huling beses na. Kung hindi mo na kaya, ako ang magpapalaya sa'yo. Sabi ko, mahina pero may lakas. Pero sana, wag mo akong sisihin. Kasi ang pagmamahal ko totoo. Hindi ito pagkakamali. Tumulo ang luha niya, pero hindi niya inalis ang kamay ko. Sa sandaling iyon, naisip ko na baka pareho kaming may pinanghahawakan na wala na talagang buhay. Pareho kaming nagkasala sa isa't isa, pareho kaming nagkulang. At bago pa ako makaalis, may binitiwan siyang mga salitang hindi ko inaasahan. Hindi ko sinabi sa'yo, pero may iba na. Binuksan ko ang pintuan ng bahay na minsang naging tahanan namin. Parang ang bawat pader ay may sariling kwento ng mga sigawan, tawanan, at bulong na ngayon ay tila multo na lang. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik dito. Siguro para makahanap ng sagot. O marahil para muling masaktan. Kasi yun na lang ang natutunan ko mula sa kanya. Naroon siya, nakaupo sa lumang sofa na binili namin noong una pa lang kaming magkasama. Ang mga kamay niya'y nakapatong sa tuhod at ang mga mata niya'y tila may bigat na hindi ko mawari kung galing ba sa guilt o sa pagod. Tahimik ang paligid.
Maliban sa tunog ng ulan sa labas. Hindi niya ako nilingon nang pumasok ako, pero alam kong naramdaman niya ang presensya ko. Palaging ganoon. Alam niya kung kailan ako naroon, pero hindi siya kailanman marunong tumingin. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Malamig ang boses, pero may halong kaba. Hindi ko alam kung natatakot siya sa galit ko o sa katotohanang dala ko. "Wala naman akong ibang mapuntahan, hindi ba?" Sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. Pero sa totoo lang, parang may bumibigat sa dibdib ko sa bawat segundo na nasa parehong kwarto kami. Ang espasyo sa pagitan namin ay parang isang lambat na hinuhuli ako. Pinipilit akong manatiling nakatali sa kanya. Tumayo siya, mabagal ang kilos, at tumingin sa akin. Sa wakas, nagtagpo ang mga mata namin. Pero imbes na makita ko ang taong kilala ko noon, iyong taong minahal ko ng paulit-ulit, ang nakita ko ay isang estranghero. "Hindi ba ako ang dahilan kung bakit wala kang mapuntahan?" Tanong niya. Mas malambot na ngayon, pero mas masakit. Ang daming sagot na pumasok sa isip ko. Oo, ikaw ang dahilan. Ikaw ang sumira sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na akong maayos na relasyon sa mga kaibigan ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ang pamilya ko mismo ay nagdududa sa akin. Pero hindi ko sinabi ang alinman sa mga iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nauubusan na ako ng lakas tuwing nasa harap niya ako. Hindi ko alam. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pero narinig niya. Palaging naririnig niya ang mga bagay na hindi ko sinasabi ng malakas. At iyon ang problema. Naririnig niya, pero hindi siya nakikinig. Lumapit siya sa akin. Hindi masyadong malapit para maabot ko, pero sapat para maramdaman ko ang init ng presensya niya. "Paulit-ulit mo akong pinatawad, hindi ba? Kaya nandito ka pa rin ngayon." Hindi tanong ang tono niya. Alam niyang totoo yon. Alam niyang kahit ilang beses ko siyang nilabanan, sa huli, siya pa rin ang pinili ko. "Hindi ba dapat ikaw ang magtanong kung bakit paulit-ulit mo akong kailangang patawarin?" Sagot ko. Sa wakas, lumabas ang tinig na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas na yon, pero alam kong kailangan kong sabihin niyon. Napansin ko ang pagigting ng panga niya, ang bahagyang pag-unat ng mga daliri niya, na para bang pilit niyang pinipigilan ang sarili niyang magalit. Pero wala akong pakialam. Pagod na akong mag-alala kung ano pa ang mararamdaman niya. Pagod na akong maging maingat para sa kanya. "Hindi ko sinasadya," sabi niya, halos pabulong. Pero alam kong naroon ang paninindigan sa boses niya. "Paulit-ulit mo akong pinatawad dahil alam mong hindi ko sinasadya ang mga ginawa ko. Hindi ba sapat yon?" Tumawa ako, pero hindi dahil natutuwa ako. Tumawa ako dahil sa galit, sa sakit, sa kawalang pag-asa. Sinadya man o hindi, ikaw pa rin ang gumawa. Hindi ba sapat yon para sa'yo? Hindi ba sapat ang mga luha ko para maramdaman mo ang bigat ng mga kasalanan mo? Tahimik siya. Hindi siya sumagot. Pero sa mga mata niya, alam kong may sagot siya na pilit niyang itinatago. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya o sa takot, na baka masaktan ako ulit. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay narito ako at narito siya sa parehong kwarto, sa parehong sitwasyon na paulit-ulit nang nagaganap. Dahil sa katahimikan niya, ako na ang nagpatuloy. Sinisisi mo ako dahil pinatawad kita. Sinisisi mo ako dahil pinili kong manatili sa'yo. Pero hindi mo ba naiisip na ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kitang patawarin ng paulit-ulit? Hindi ba ikaw ang ugat ng lahat ng ito? Sa wakas, nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko alam kung galit ba yon o takot. Pero bago pa siya makapagsalita, may narinig ako. Isang tunog mula sa likod ng bahay. Isang bagay na bumagsak. Napatingin siya doon at ako rin. Hinanap ng mga mata namin ang pinagmula ng tunog, pero hindi kami gumalaw. Pareho kaming nanatili sa kinatatayuan namin na hindi nag-usap. "May tao ba dito bukod sa atin?" Tanong ko. Halos hindi ko maramdaman ang boses ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko.
Parang tumatakbo ito ng mas mabilis kaysa sa mga iniisip ko. Wala, sagot niya, pero walang kasiguraduhan sa tono niya. Napansin ko ang bahagyang pawis sa noo niya, ang pag-iwas ng mata niya. Alam ko kung anong itsura niya kapag nagsisinungaling, at iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Sa wakas, nalaman ko ang sagot. Hindi ako ang dahilan kung bakit wala akong mapuntahan. Hindi rin siya. Iba pa. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, naramdaman ko ang init ng galit na bumabalot sa dibdib ko habang nakatitig ako sa mesa sa harapan namin. Nasa harap ko siya, muling nagpapaliwanag, muling nagmamakaawa, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang mga palaso na tumatama diretso sa puso ko. Ang mga mata niya may bahid ng pagsisisi, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon may nakatagong poot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Anya, ang tono ng boses niya ay tila isang patalim. Paulit-ulit kong sinabi sa'yo, hindi ko sinasadya. Pero ikaw, parang gusto mo akong parusahan ng habang buhay. Napalunok ako, pilit na nilulo ng pait sa lalamunan ko. Naiintindihan? Ako ang hindi naiintindihan? Ako ang nagparaya, nagtiwala, nagbigay ng lahat, kahit wala nang natitira para sa akin. Ngunit sa dulo, ako pa rin ang laging may kasalanan. Ako ang laging mali. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko habang sinusubukan kong ipakita sa iyo na nagbago na ako? Tanong niya. Ang boses niya tumataas. Tila sinisisi ako sa lahat ng pagkukulang niya. Pero ikaw, lagi kang may duda. Wala kang tiwala sa akin. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Pilit na pinipigilan ng mga luha na nagbabadyang bumagsak. Hindi ko siya tinugon. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil alam ko, ano man ang sabihin ko, babalik lang ang usapan sa kung paanong ako ang naging dahilan ng lahat ng kamalian niya. Dahil ba sa isang pagkakamali, hindi mo na ako kayang patawarin ng tunay? Patuloy niya. Ang mga salita niya ay parang mga martilyo na patuloy na sumisira sa kung anuman ang natitira sa relasyon namin. Hindi mo ba nakikita na ginagawa ko ang lahat para bumawi? Isang pagkakamali. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Isang beses lang daw, pero alam ko ang totoo. Ang isang beses na yon ay paulit-ulit nang nangyari sa iba't ibang anyo. Ang mga kasinungalingan, ang mga pagtataksil, ang mga pangako na binali niya nang walang pag-aalinlangan. Lahat iyon ay pira-pirasong sugat na iniwan niya sa akin. At kahit papaano, ako ang laging nagpapatawad. Ako ang laging nagtatangkang mag-ayos, kahit ang bawat hakbang ko ay parang paglakad sa bubog. Ako ang laging nagdadahilan para sa kanya, sa harap ng pamilya, sa harap ng mga kaibigan, at higit sa lahat, sa harap ng sarili ko. Pero sa dulo, ako rin ang sinisisi. Ako ang masama. Ako ang hindi sapat. Ako ang dahilan kung bakit siya nagkamali. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, puno ng galit at hinanakit. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. Lahat ng tao, ikaw, ang nanay mo, pati mga kaibigan mo, lahat kayo. Parang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako, ang mga kamay ko nanginginig. Alam mo kung bakit? Dahil ikaw ang gumawa ng lahat ng yon sa sarili mo. Hindi ako ang tumalikod sa'yo. Hindi ako ang nagkasala. Hindi ako ang nanakit. Pero ako ang laging may kasalanan, hindi ba? Napatingin siya sa akin. Tila nagulat sa bigla kong pagsabog. Pero sa halip na magsalita ng mahinahon, mas lalo siyang uminit. Tumayo rin siya. Ang mga kamay niya nakasandal sa mesa. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Kung hindi mo ako pinilit noon, kung hindi mo ako binigyan ng dahilan para maghanap ng iba. Napatigil siya sa kalagitnaan ng sinasabi niya. Napatingin siya sa akin. Tila na-realize niya ang bigat ng binitiwan niyang salita. Pero huli na. Narinig ko na. Naramdaman ko na. At sa isang iglap,
Parang bumalik lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng pagkabigo na pilit kong nilabanan sa loob ng mahabang panahon. Ah, sabi ko, ang boses ko malamig at matatag. Ako pala ang dahilan kung bakit ka naghanap ng iba. Ako ang dahilan kung bakit ka nagkasala. Ako ang dahilan kung bakit ka nagkamali ng paulit-ulit. Ako ang dahilan kung bakit hindi mo ako minahal ng sapat. Tahimik siya, walang sagot. Pero ang kawalan ng sagot niya ay mas malakas pa sa anumang salita. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang huling hibla ng pag-asa na pilit kong pinanghahawakan ay tuluyang naputol. Tumalikod ako, pilit na nilalabanan ng mga luha. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko, hindi ko na kayang manatili sa harap niya. Hindi ko na kayang makinig pa. Hindi ko na kayang patawarin pa. Alam mo, sabi ko, ang boses ko bahagyang nanginginig. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Inubos ko ang sarili ko para lang ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero kahit kailan, hindi mo nakita iyon. Hindi mo pinahalagahan yon. At ngayon, ako pa rin ang sinisisi mo. Tahimik siya. Hindi siya gumalaw. Tila ang mga salita ko ay tumama sa kanya. Pero hindi ko alam kung sapat iyon para magising siya sa katotohanan. Lumabas ako ng pintuan. Ang hangin ng gabi sumalubong sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam ko, hindi ko na kayang bumalik. Pagdating ko sa kalsada, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang mga luha ko, sa wakas, bumagsak. Parang ulan na matagal nang pinipigilan. Napahinto ako, pilit na hinahanap ang lakas para magpatuloy. At sa likod ko, narinig ko ang tunog ng mga yapak. Mabilis, papalapit. Sandali! Sigaw niya, ang boses niya puno ng desperasyon. Sandali! Pakinggan mo ako. Humarap ako. Ang mga luha ko bumagsak pa rin. Ano pa ba ang sasabihin mo? Ano pa ba ang gusto mong gawin? Para masisi mo ako ulit? Tumingin siya sa akin. Ang mukha niya puno ng galit. Ngunit wala na akong pakialam. Ngunit bago siya makapagsalita, may isang sasakyan na dumaan sa gilid namin. Mabilis, nakakasilaw ang ilaw nito. At bago ko pa namalayan, tahimik ang paligid ng sandaling iyon. Pero sa loob ko'y parang may bagyo. Nakaupo ako sa gilid ng kama, yakap-yakap ang unan na basang-basa na sa luha. Hindi ko na alam kung ilang beses akong nagpaikot-ikot sa kwarto. Paulit-ulit na iniisip ang binitawang salita ni Miguel kanina. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang may kasalanan. Parang sibat ang bawat salitang iyon sa puso ko. Ako? Ako ang may kasalanan? Paanong ako? Nagsimula ang lahat dahil sa kanya. Sa mga kasinungalingan, sa mga pagkukulang, sa mga pangako niyang hindi tinupad. Ngunit bakit parang palaging ako ang pinagbabayaran ng lahat ng mali niya? Halos 1 taon na kaming magkasama, pero parang araw-araw akong nakikipaglaban para sa isang bagay na hindi ko na sigurado kung mahalaga pa. Binibigay ko ang lahat, oras, pasensya, at kahit ang sarili kong dignidad. Kapag nagkamali siya, ako ang unang humihingi ng tawad. Kapag siya'y galit, ako ang nagpapakumbaba. Kapag siya'y nasasaktan, ako ang nagpapagaling. Pero kapag ako ang umiyak, bakit parang wala siyang naririnig? Kanina, sinundan ko siya sa sala habang galit na galit siyang naglalakad. Nang tanungin ko siya kung bakit siya umalis, nang hindi nagsasabi, bigla niyang itinapon ang baso sa lamesa. Nagkabasag ang salamin, pero mas matindi ang basag sa puso ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin, Miguel, bakit ganito? Bakit palaging ako ang mali sa mata mo? Tumawa siya ng mapait, pero hindi iyon halakhak ng saya. Parang may laso ng bawat tunog. Ikaw kasi. Ikaw ang palaging nagpipilit ng mga bagay na hindi ko naman kaya. Ikaw ang palaging nag-aakala na alam mo ang tama. Ikaw ang laging gumagawa ng problema. Tumayo ako. Nanginginig ang mga tuhod, pero pilit na pinatatag ang sarili. Problema? Ako ang gumagawa ng problema? Miguel, hindi mo ba naiisip kung gaano ako nagsakripisyo para sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman
kung paano kita inunawa kahit paulit-ulit mo akong niloko, sinaktan, iniwan. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Ang mga mata niya'y malamig na parang yelo. Parang wala akong halaga. Parang hindi ako ang babaeng nagmahal at nagtiwala sa kanya ng buong puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng ginawa ko para sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Nang hindi ko na kaya ang katahimikan, lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang braso, pilit na hinahanap ang init na dati kong nararamdaman. Pero bigla niyang inalis ang kamay ko. "Huwag mo akong hawakan," aniya. Ang tinig niya'y puno ng galit. Parang may sumabog sa loob ko. Ang init ng galit, ang sakit ng pagkabigo, ang lamig ng kanyang boses, lahat ng yon ay naghalo-halo. Hindi ko na napigilan ang pagsigaw. "Hindi mo ba ako kayang pakinggan kahit isang beses, Miguel? Hindi mo ba naiisip na sa bawat galit mo, ako ang nagpapakumbaba? Na sa bawat sugat mo, ako ang nagpapagaling? Pero bakit ako pa rin ang sinisisi?" Tumalikod siya sa akin at naglakad papunta sa pintuan. Akala ko aalis na siya, naiiwan na niya ako ng tuluyan. Pero bago siya lumabas, tumigil siya saglit, lumingon, at sa huling pagkakataon, sinabi niya ang mga salitang tumatak sa akin. Hindi ko kailangang pakinggan ng tao na hindi nakakaintindi. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya. Iniwan niya ako sa gitna ng kalat, sa gitna ng basag na salamin at basag na puso. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon, nanlalambot, umiiyak. Pero sa isang bahagi ng isip ko, nagtanong ako, paano kung tama siya? Paano kung ako nga talaga ang problema? Lumipas ang ilang oras, pero hindi ko magawang bumangon mula sa kama. Gusto kong umalis, maglakad sa labas para makahinga. Pero parang nakakulong ako sa kwarto. Ang bawat sulok ng lugar na ito'y puno ng alaala namin. Mga tawanan, mga yakap, mga pangako. Pero ngayon, ang lahat ng yon ay parang multo na lamang. Maya-maya tumunog ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan ni Miguel sa screen. Sa kabila ng lahat, sinagot ko yon. Sa kabila ng sakit, umaasa pa rin akong may sasabihin siya na magpapagaan ng nararamdaman ko. Pero ang narinig ko'y isang malamig na tinig. Ang tinig na tila hindi nagbago mula kanina. "Kunin mo ang mga gamit mo sa apartment. Hindi na kita babalikan." Halos malaglag ang telepono sa kamay ko. Ang sakit ay parang suntok sa dibdib. Malalim, matindi. Hindi mo alam kung kailan titigil. Pero bago pa ako makasagot, narinig ko ang tunog ng pagbagsak sa kabilang linya. Tumigil ang lahat. Napalitan ng katahimikan ang kaguluhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong wala na talaga. Tapos na. Pero bakit? Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ako pa rin ang sinisisi. Bakit parang ang buong mundo ay pabor sa kanya? Bakit parang ang pagmamahal ko'y isang pagkakasala? Tumayo ako. Mabigat ang bawat hakbang. Bawat galaw ko'y parang may tinik na bumabaon sa laman ko. Ngunit habang nililipat ko ang mga gamit ko sa bag, may naramdaman akong kakaiba. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang sulok ng drawer, nakita ko ang isang lumang papel na siguro'y naipit lang doon. Sinulatan yun ni Miguel noong bago pa lang kami. Pero hindi ang mga salita ang nagpabago sa lahat. Sa likod ng papel, may nakasingit na resibo. Isang resibo ng hotel na may petsa noong linggo ng isang away namin. Ang kanyang pangalan ang nakaprint doon, kasama ang pangalan ng babaeng hindi ko kilala. Tumigil ako. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo. Lahat ng damdamin ay naghalo sa isang iglap. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, sa kabila ng lahat ng pagpapatawad, ito ang ibabalik niya sa akin. Pagbalik ko sa bahay, tahimik. Ang liwanag ng buwan ang tanging saksi sa pagbagsak ng luha ko. Pero wala akong lakas para punasan ito. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang paalala kung gaano kasakit ang lahat. Ang bawat yapak ko sa sahig ay parang maliliit na dagok sa puso ko. Pilit kong binabalikan ang mga salitang binitiwan niya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito.
Ikaw ang laging may problema. Hindi mo ba naiisip na ikaw ang nagpapahirap sa buhay ko? Hindi ko alam kung paano pa ako nakarating sa kwarto. Ang mga mata ko'y bumagsak sa mga lumang litrato namin sa mesa. Sa isang larawan, magkatabi kami, nakangiti. Sa isa pa, yakap niya ako. Tila walang ibang mahalaga sa mundo kundi kami lang. Pero lahat ng mga ngiting iyon, lahat ng mga yakap, ngayon ay tila mga piraso ng malupit na kasinungalingan. Minsan na akong umasa na maayos ito. Minsan na akong naniwala na may pag-asa pa kami. Ginawa ko ang lahat para magkasundo kami. Nagpakumbaba ako kahit hindi ko kasalanan. Nagpatuloy ako sa pagmamahal sa kanya kahit paulit-ulit niyang sinasaktan ang damdamin ko. Pero sa huli, ako pa rin ang laging masama. Ako pa rin ang laging may mali. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko kasalanan ito. Ikaw ang nagdadala ng lahat ng gulo sa buhay ko. Paulit-ulit niyang sinasabi. Bawat salita'y parang lason na bumabalot sa utak ko. Pinatawad ko siya sa unang beses, sa pangalawa, sa pangatlo. Sa lahat ng pagkakataong inisip ko na baka tama siya. Baka na nga ako ang problema. Ang mali ko lang siguro ay ang maniwala sa kanya. Pero paano mo pipigilan ng puso mong magpatawad kung ang taong nanakit sa'yo ang siya ring itinuturing mong mundo? Paano ka magmamahal ng kalahati kung ang buong puso mo'y itinaya mo na? Sa isang iglap, naalala ko ang huling gabi na magkasama kami. Nasa sala kami noon. Ibinigay ko ang lahat ng lakas ko para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano pa kita matutulungan. Hindi ko alam kung paano pa kita mamahalin nang hindi nasasaktan ang sarili ko. Tumawa siya. Hindi ko makalimutan ang tunog ng tawa niyang iyon. Malamig, walang buhay, parang hindi ko siya kilala. Drama mo na naman. Lagi ka na lang ganyan. Pagod na ako sa'yo. Pagod na rin ako. Pero hindi ko yun sinabi. Sa halip, yumuko ako. Tila bata na napagalitan. Sa utak ko, laban yun na hindi ko kayang panalunin. Paano ka lalaban kung ang kalaban mo'y ang taong minamahal mo? Ang huling mga salita niya bago siya umalis, noong gabing iyon, ay lumalason pa rin sa akin. Hindi ko kailangan ng taong tulad mo. Ayusin mo ang sarili mo bago mo ako sisihin. At ngayon, narito ako, mag-isa sa kwarto. Ang katahimikan ng paligid ay tila mas malupit pa kaysa sa sigaw. Sa labas, ang mga tunog ng mga sasakyan ay parang malalayong bulong na hindi ko marinig ng malinaw. Ang bawat segundo'y parang isang oras. Ang bawat tibok ng puso ko'y parang hampas ng martilyo sa dibdib ko. Napansin ko ang cellphone ko sa tabi ng kama. Naisip ko kung dapat ko ba siyang tawagan. Pilit kong pinigilan ang daliri kong pindutin ang pangalan niya sa listahan ng mga contacts. Pero ang puso ko'y parang may sariling isip. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang luha ko habang hawak-hawak ko ang telepono. Hindi ko na kaya. Bulong ko sa sarili. Sa wakas, pinindot ko ang pangalan niya. Nagring ang telepono. 1, 2, 3 ring. Walang sagot. Pero bago ko pa ibaba ang tawag, may narinig akong boses. Ang boses niya. Hello? Nakakapanginig ang tono. Hindi ko alam kung galit ba siya o pagod. Gusto lang kitang kausapin, sabi ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Tumahimik siya. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw o away na pinagdaanan namin. Parang may kung anong bumibigat sa hangin. Tila may sasabihin siya, pero ayaw niyang magsalita. Hindi mo ba ako naririnig? Kausapin mo naman ako. Pakiusap ko. Sa wakas, nagsalita siya. Pero hindi iyon ang inaasahan kong marinig. Hindi mo ba naiintindihan? Wala na ako diyan. Hindi ko nakasalanan ng nararamdaman mo. Tapos na tayo. Bigla akong naputol sa pagsasalita. Hindi ko alam kung paano ko tutugon sa sinabi niya. Ang mga salitang yun ay parang dagok sa puso ko. Pero bago pa ako makapag-isip ng sasabihin, narinig ko ang tunog ng telepono. Pinutol niya ang tawag. Napatingin ako sa screen. Walang pangalan. Walang sagot.
Wala na siya. Akala ko iyon na ang pinakamasakit. Pero nang tumingin ako sa mesa, may napansin akong papel, isang sulat. Hindi ko alam kung paano yon nakarating doon. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang sobre. May kakaibang amoy ang papel, parang luma na ito. Nang mahanap ko ang lakas para basahin ang laman, halos malaglag ang puso ko. Alam kong darating ang araw na pagod ka na. Pero tandaan mo, hindi ako ang dahilan ng lahat ng sakit mo. Ikaw ang pumili na magpatawad. Ikaw ang pumili na manatili. Pinatawad mo ako, pero hindi ko kailanman pinatawad ang sarili ko. Hindi ko alam kung kailan niya isinulat iyon. Hindi ko alam kung bakit ito narito. Pero isang bagay ang sigurado. Ang sakit na iniwan niya ay mas malalim kaysa dati. At sa huling pagkakataon, naramdaman kong hindi ko na siya kailanman maipaglalaban.